share our project with you. Our project talks about contemporary economic issues affecting Filipino entrepreneurs. We've chosen to interview 7-Eleven convenience store which is located near in Petron, Loan. And now, let's dive in! Hey everyone, I'm here at 7-Eleven convenience store in Loon, Bohol, and I'm here with Miss Sweet, manager of 7-Eleven convenience store. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, pod. Kami kanang question ani ma'am kanang about to sa kanang topic sa contemporary economic issues affecting Filipino entrepreneurs. Ma'am, ikaw man tong manager ay sa 7-Eleven. Pasensya dyan sa kanang na-disturb mo ka kay Raga. So, kanang magsugod na tawag sa first question na. So, first question na mo, ma'am, can you briefly introduce yourself and your business? Yeah, I'm Sweet Hazel Rositan, 25 years old, from Calape. Taga Calape ko napadpad ko dire. So, ako may gahandol og manage dire sa 7-Eleven, pero originally kaning 7-Eleven ang SM supposed to be ani kay ang franchisee ra jud. Yeah, kung ipa-training sa Sagbayan, abot og Sagbayan ga training then mo to karon ako na gaman. Ano na ka na assign? Ako na ko na-assign. Second kanang question, ma'am, kay what products or services does your business offer and who are your target customer? So, ang mga products na gi-offer na to ani is kanang food products na mga natay grocery, natay mga haba which is means ang health and beauty. So, tanan jud siyang item ang naa. Pero ang target customer naman ani kay tanan. So, ang 7-Eleven magugay dako siya nga company. Usually ang tawag niya ni kay convenience store, meaning ga serve sa customer, gahatag og convenience sa customer. Third question, ma'am, kay what are the current economic challenges that Filipino entrepreneurs like you are facing? So, ang kasagaran jud usually sa tanan ning business ma'am, ang ginaatubang jud nga problema ang kanang economic challenges no kay ang competitor jud bisag asa mo jud ka nga magbutang og business na jud kay competitor. So mo na siya ang number 1 din ikaduha sa amo ang convenience store na maligya mig mga kanang product items is usad jud nga makaapekto na mo ang mga weather condition. So pag niagi usa pa to nakapekta tong katong pandemic. So may makaakuan adto kay post-pandemic may open man. So, amo ara jud is competitor, karang muli, ug all-in-one. Mura siya, so far nga, nakakuha na maroon ang musikaon diha. Dako siya effect. Ay, kanang Anak nagatambay ang mga kuan. Ka-aesthetic ato. lagi, daghag mga kanta-kanta. So, sa fourth nga question, ma'am, kay how has inflation or rising prices of raw materials affected your business operations? So kami kay sa 7-Eleven manggod is nami usa nga warehouse nga gigikanan sa mga items. So di jud mi makakuha na ang mga raw materials kay mga item is gagikan sa usa ka warehouse din ang pricing namo is gagikan na pud mismo sa 7-Eleven nga company. So wa jud mi katubang ana na ang kuan nga di mi katubag ana na nga kuan ba kay question mo. So kay ilaha magigikan ang pricing nagpadara na sila na mo i-email ra through email ja kami mag-disseminate tapos sa information sa pricing. So basically dili jud mi makakuan ang naa sa question. So, kanang puntahay sa Tagbilaran, Calape, nga 7-Eleven, same ra ang price dire. Same Tanan-tanan ba sa 7-Eleven nga kuan? bisan asa sa same ra jud ang price. Sa fifth question, ma'am, kay how do government policies, taxes, or regulations impact your business? So sa kuan taxes dili ko makatubag sa taxes ma'am kay usually ang taxes ato jud sa FC na magagi siya. Unsa pa ganito nga sa question ma'am? Government policies or regulation impact?
So sa government policies nay policy ang noon nga 12 midnight or jud taman ang inom. So dako siya epekto sa among sales kay ano. Usually mangod kusog ang tagay diya sa gawas kay bawal man ta magpainom sa sod. Since 12 midnight ra taman ang kanang inom, dahil daghang customer jud nga mabitin. So medyo na mo sila ikat kay basin og kung di na mo sila badlungon kami pud may kami po may mapasara or kanang worstly dili na may maka-operate og 24 hours ba pareha sa kalapi. About atong taxes ma'am, kinsa gani itong murag mo manage ani? Ang franchisee na mo na siya kagaling nga accountant. So So, siya ang may mo manage ani asa kanang taxes. What role does technology and digitalization play in your business today? So kung mag-isgot ang technology ma'am, dili na siya mag-apply no mo. So ari ta sa digitalization. So among ginagamit nga kanang kuan ma'am is kanarang magamit ang digitalization in terms sa promoting sa mga ongoing promos, products, mga new schemes sa 7-Eleven. So ano na siya mo-open ang kanang mga online platforms like social media. So igamit na mo ang FB page para maka-promote biya to sa mga ongoing nga promo, sa mga news sa 7-Eleven. So natay FB page at to may maka-promote na. Pero kanang kuan po na siya kanang ma'am kanang sa promo ra mo mag kanang gamit og digitalization. Usually kung mag-promote ra may promo kanang mga new item nga kanang para pud ma-inform daw ng mga customers bitaw nga natay bagong item nga na usually promo ana kumanhi sila kay di man dyan na sila may nga na-promo, di man sila makibaw dyan. So usually mag-impose dyan wala nila i-post para makibaw sila. So, sa 7th question ma'am, How do global events like pandemics, climate change, international trade policies influence your business? So, kung mag-isgot ang pandemic, ma'am, sa unang gingon ganiha, wami magkakuan sa pandemic. So, ari na tas climate change. So, iba naman dito sa atong panahon nun is sala sa lamig, sala sa init, mga trag-uwan, mga trag-init, imbis kay summer, nating uwan nga na. So, basically, ang weakness ra dyan sa among kanang establishment is ang tinguwan kay kanang mingaw jud kayo siya kay tinguwan. So kanang ang sa kanang ipatong isa ma'am sa sumpay Climate change, international Trade trade policies. sa international trade policies kanang wa pati kayo tours diri ma'am sa sandingan ray kuan. So ma-apply na siya sa mga panglaw particular area. So, ato ra ta sa climate change ma'am. katong sa climate change bitaw ma'am, if kanang ting-init siya, naapoy time nga gamay ra inyong customer. Napoy tayo ma'am. Labi na wibis kay mo man iting tabo gud sa kanang kalapi. O so ang mostly sa mga tao ato dun sa kalapi. So napoy time labi na Lunes ug Martes timingaw pud siya namo. Ang kuan ra namo peak days kay sa weekends ra jud siya. Sa may kusog. So, sa 8th question na ma'am, kanang what strategies have you implemented to overcome these challenges? So, ang mga ginabuhat naman kay nami, ginaingon nga store initiative. So, kung unsay weather condition or unsay ka ng mga event sa gawas, mo kuan pud may mag-store initiative may pananglitan kung ting-uwan. Mag store initiative mi diha mag-display mga item nga kung ibagay pud kung sa ang weather condition pananglitan, tikuwan, mag-focus mi na nga week ug pamaligyag mga cup noodles, city cafe, payong. Kung tig-init pod, mas display pod mga water kamo man ay kinahanglan. Kung nay mga events, beer, kanang wines, liquor. So basically kung say kuan sa external ana pa pod may maka-decide kung say mo buhaton. So sa external factors gihapon ta mag-base man. The 9th question, ma'am. Have you found new opportunities amid these economic issues? If yes, why are they? So sa kanaan na nga kuan ma'am kay dili jud mi maka-implement og mga kuan kung di magikan sa main kay unsay tanan nga ikuan diri sa 7-Eleven mag-agad magikan jud na sa main office ma'am. Oh. So, sa main office, dun mo mag-agad nila. Kaya naman na sila marketing brochure nga ginasend na mo every mahuman ang promo mag-change tag mga kanang item nga i-display nga na mag-agad mi sa main office. So,
sila radyo yung makakuanan. Hindi makabuot-buot. At ito may sa store initiative ka para makakusog sa sales per income sa mga kuan, hindi makabuot-buot. So katong sa store initiative ma'am, kamo na yung murag mo kuan na to mangitag way para mo kuan ang Oo, para mo boost ang mga sales kay daily naman may gina-target nga sales. Kung di may maka-target, apektuhan ang among K performance or ang store performance once di may maka-target. So, mangita dyan may pagin sa imong buhaton para maka-target na. So last question, what advice can you give to aspiring entrepreneurs in navigating these economic challenges? So, kanang basic ra nga advice ma'am kay kanang as ara po ning nakatunan as gahandal ani niya 1 year na campaign. So, kanang in terms sa negosyo naman jay kanang peak months na poy kanang tinghinay nga months. So, kanang buhaton na jud mo is kibaw ka sa word nga sustainability. Ana ma-apply ang sustainability. Dapat kibaw ka mo kanang adjust kung say angay nimo nga i-adjust sa imong negosyo ma'am pananglitan o kanang tingmingaw maghimo kag mga kanang mga initiatives sa imong pwedeng buhat para ma-sustain imong negosyo kay kung wa kay word nga sustainability wala nimo gi kanang gikuan sa imong hunahuna ma'am di jud mo survive ang imong negosyo og ato na magkuan ang innovative. So maura to siya. Thank you guys sa time. Thank you, ma'am. Talking to Filipino entrepreneurs offers a glimpse into their remarkable resilience and a strong sense of community that helps them navigate today's economic challenges. They're not just surviving, they're innovating, finding creative solutions to thrive. Often driven by a desire to give back and contribute to the growth of the Philippine economy. Their stories highlight the importance of adaptability, resourcefulness, and a supportive network in ever-changing business landscape. A huge thank you again to Miss Sweet, a manager of 7-Eleven convenience store here at near Petron, Laon, for sharing their valuable experience and wisdom with us. Make sure to check out their business, 7-Eleven convenience store near in Petron, Laon, and show them some love. Supporting local businesses is what it's all about. And to all you aspiring entrepreneurs out there, I hope this interview gave you the push you needed to take that leap.